So what's up mga kabayan, welcome back sa ating panibagong vlog o panibagong video mga kabayan. So makapag-vlog na tayo ngayon ulit kasi nakapag-day off tayo mga kabayan. So ayun na nga, sagutin lang natin yung mga katanungan na yung mga kabayan, no, na mga bago dito sa Croatia, no. Parami na tayong mga Filipino dito mga kabayan, especially yung mga kabayan natin na cross country din galing Middle East, no. Kumusta kayong lahat mga kabayan? Kumusta yung mga trabaho ninyo sa ano dyan ngayon sa mga island or seaside, no? So may tanong nga, if matapos ba daw yung 6 months contract nila mga kabayan sa mga island, ito is under ng agency mga kabayan, ha? Under kayo ng agency mga kabayan, so huwag kayong mag-worried na maghanap ng trabaho, panibagong employer mga kabayan if under kayo ng agency. Kasi po mga kabayan, sagot po kayo ng mga agency pagdating ng winter season dito sa Croatia. For example, tapos yung contract nyo dyan is 6 months mga kabayan sa island or sa seaside kayo, si agency po yung mag-provide sa inyo ng trabaho pagdating ng winter season. No, kaya huwag kayong mag-alala, huwag kayong madaling maghanap ng trabaho agad-agad mga kabayan kasi nga obligasyon po ng agency magbigay ng trabaho sa inyo sa winter season. So sa mga nagbabalak dyan na maghanap kaagad ng trabaho na malilipatan by September mga kabayan, so before kayo maghanap mga kabayan, magtanong muna kayo sa agency if may provide ba sila na trabaho sa inyo sa winter season, no? If wala kayo, wala silang may provide mga kabayan, doon na kayo mag-start maghanap ng panibagong employer ninyo dito sa Croatia or panibagong company na papasukan ninyo. Otherwise mga kabayan, if under kayo ng agency tapos yung hotel is hindi nagsasara pag winter season, meron naman mga chance na i-absorb kayo ng mga hotel mga kabayan, no, or mga resto na mga hindi nagsasara, no. So kagaya sa mga kasama ko dito is hindi naman nagsara yung hotel. Yung mga hotel na hindi nagsara, no, so nagstay sila dito, kaya continuous yung kanilang trabaho mga kabayan. So yun lang. At saka kung under ano ka naman, kasi kung under company direct ka mga kabayan, so if yung in-applyan mong trabaho is direct dito sa mga hotel, tapos nagsasara yung hotel by winter season mga kabayan, so kailangan mo talaga maghanap ng panibagong trabaho pagdating ng winter season. Kaya ikaw yung mag-obliga maghanap ng panibagong trabaho pagdating ng winter season kasi nga direct hired ka tapos nagsara yung hotel na papasukan mo dito sa Croatia. Yun doon yung kaibahan mga kabayan ng mga direct at saka yung agency. So kaya mostly ngayon mga kabayan, pag under ka ng agency talaga, pino-pull out yung mga kababayan natin sa mga island, sa mga seaside, kasi nga nagsasara po yung mga hotel or resto sa ibang island mga kabayan. So paswertihan lang sa mga island if meron kayong company or hotel na hindi nagsasara mga kabayan pag winter season. Kaya nagiging 1 year yung contract, kagaya sa akin 1 year yung contract kasi hindi nagsasara yung hotel mga kabayan dito sa island ng Malilacene. So meron nagsasara, so yun nga lang hindi consistent yung trabaho mga kabayan kasi pag winter season wala naman masyadong guest mga kabayan sa mga island, no, walang mga turista. So ayun, continuous pa rin naman ang sahod, kaya binabawi namin yung mga overtime namin mga kabayan pag summer season talaga, kahit tanggapin na kahit walang day off para lang pagdating ng winter season is meron kayong trabaho, meron kayong sasahurin mga kabayan, no, mayroon kayong gagamitin na pang travel nyo sa ibang EU countries. So ayun na nga, huwag nyo munang problemahin mga kabayan yung winter season. Yung atupagin nyo muna mga kabayan is yung summer season ngayon dito sa Croatia kasi kaka-start pa lang naman ng summer mga kabayan. So kailangan nyo lang is i-enjoy nyo muna yung summer season mga kabayan. So yun nga, pagdating ng winter season or pag end ng contract nyo like September mga kabayan, if ma-end yung contract nyo is October, so doon na kayo mag-ask sa inyong mga agency kung saan man kayong under mga kabayan if meron silang trabaho maibigay sa inyo pag winter season or may provide sila. For mostly naman mga kabayan,
pagdating ng winter season, mga agency, pag under ka ng agency, meron talaga silang trabaho na ibibigay sa inyo. So yun nga lang, magantay kayo mga kabayan ng panibagong working permit. So mostly nagtatambay ng 3 weeks, no? 1 month mga kabayan, kakaantay ng panibagong working permit sa Croatia. Kasi kahit nandito ka sa Croatia mga kabayan, matagal pa rin yung working permit na nare-release mga kabayan. So sa experience ko mga kabayan, kasi may mga kaibigan tayo sa ibang mga under agency, no, na pagdating ng winter season mga kabayan, so panibagong ID, panibagong working permit, so kailangan nilang magantay 1 month or ilang weeks mga kabayan para makapag-start ulit ng trabaho. So kailangan mag-ipon kayo mga kabayan ng pera sa summer season, kasi nga kailangan nyo talaga yon pagdating ng winter season. Pag magtambay kayo ng 1 month mga kabayan, so medyo matagal din yan na walang trabaho. Minsan 2 months pa mga kabayan if under ka ng agency, lalo pag kasi pahirapan mga kabayan pag winter season ng trabaho talaga. Mostly ang trabaho is nasa Zagreb lang pag winter season, no? So kaya kailangan na naka-prepared kayo ng pera. Wag lahat ipadala sa Pilipinas mga kabayan, mag-ipon kayo na sa bulsa ninyo o sa pitaka, sa wallet ninyo mga kabayan ng pera para sa pang winter season ninyo. At least meron kayong magastos, kasi pagdating sa Zagreb mga kabayan, hindi na po libre lahat yung pagkain. Sa inyo na po, ang libre lang is bahay or accommodation, no? So sa inyo yung pagkain mga kabayan, meron namang food allowance na binibigay yung agency, pero hindi naman po sapat yung mga food allowance na binibigay nila. So alam mo naman tayo mga kabayan, pag nasa city na bilhin lahat, no, walang libre. Kumbaga bilihin lahat, gulay, mga pagkain mga kabayan. So yun ang kailangan natin. Dapat prepared tayo mga kabayan sa ganyan. Kahit naman sa ipapasok kayo sa mga factory worker mga kabayan or factory dun sa Zagreb, hindi po libre pagkain mga kabayan. Merong food allowance. So yun nga, sinasabi ko, hindi naman sapat kasi kumakain tayo 3 times a day, no? So hindi kagaya sa mga island mga kabayan or sa mga ibang seaside na libre yung pagkain pag summer season talaga. So hindi na kayo problemahin. Ang problemahin nyo lang is trabaho na lang talaga. So tulog at trabaho lang, libre naman lahat pag nasa mga island or seaside kayo. So kailangan prepare kayo mga kabayan para hindi kayo maubusan ng pera pagdating ng winter season. Huwag lang padala lahat sa Pinas, di ba? Tipid-tipid pag summer season, kasi libre naman sa mga island eh. And kasi nagtanong si kabayan kung ano daw yung nagawin niya if mag-a-apply na ba siya ng panibagong trabaho, maghanap na ba siya ng panibagong working permit. So wag muna, kaka-start pa lang naman yung summer season. Yan. Kaya before kayo mag-apply, tanong muna kayo if merong i-provide na trabaho sa inyo sa winter season para makahanda kayo, maka-ready kayo. Kung wala man, at least naka-ready kayo, di ba? Na meron kayo ma-applyan. Iyon lang. So kung may marami kayong kaibigan, so magpa-refer kayo mga kabayan, recommended sa mga kaibigan nandiyan sa Zagreb na pasok kayo sa ibang trabaho. Kaya huwag lang tayo mamili ng trabaho pagdating ng winter season, kasi maraming trabaho sa winter, pero yun nga, hindi natin kasi alam yung mga kahinaan at kalakasan ng mga kababayan natin eh, you know? So may iba namimili din ng trabaho, kaya hindi natin sila masisi mga kabayan. So yun ang kailangan natin, no? Huwag lang tayo magmamadali muna kasi papasok man ng winter season. If bigyan kayo ng trabaho pag winter, that's good mga kabayan, magandang balita. If hindi kayo mabigyan, hanap kayo agad mga kabayan na panibagong trabaho, bagong employer na, yung 1 year na yung contract niyo. Huwag na kayo mag-ano ng 6 months na contract. So yun lang mga kabayan, sana nakatulong sa inyo yung vlog na to mga kabayan. So don't forget to subscribe my YouTube channel. So na-reach natin yung 12,500 mga kabayan. Maraming salamat sa mga kabayan natin dyan na kahit di nagko-comment, nag-subscribe, no? Maraming salamat sa inyo. Malaking tulong po sa akin yan, sa aking YouTube channel. Maraming salamat mga kabayan. So for more video mga kabayan, comment lang kayo down below mga kabayan at sagutin natin yan. Message lang ako sa Ilonggo Based Doc in Europe. And na-click nyo lang yung notification bell para ma-notify kayo sa mga panibagong vlog natin. Sa mga hindi pa nakapanood ng mga vlog dyan, meron akong mga vlog dyan mga kabayan ng mga jobs hiring, agency sa Pilipinas, agency sa Middle East, mga kabayan pupunta dito sa Croatia. Na pwede nyong panoorin mga kabayan, kasi nandun na po yung mga description. Nasa description yung mga details ng mga agency mga kabayan na pwede nyong applyan, mga number na. So yun lang mga kabayan, see you around here in Croatia. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo lagi. God bless. Bye.